Ngayon naman tayo po'y magbuklat sa ating Biblia, Job, chapter 14. Ito po ay isang mensahe na binigay ko 4 years ago. So hindi ko alam kung naalala nyo pa. Pero binago ko ng konti para dinagdagan actually. Pero magandang paalala no, sa pagsimula ng taon. Tama naman din ang awit ng special number sa mensahe na ito. Kaya't Job chapter 14, ang ating babasahin ay verses 1 and 2 sa ating lugar. Tayo po itumayo at ating tingnan ang ating lugar. Basahin natin Job chapter 14. Pakinggan niyo po ang sinasabi, verses 1 and 2. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He cometh forth like a flower and is cut down. He fleeth also as a shadow and continueth not. Kaya ang aking pong title ay Full of Days and Full of Trouble. Full of days and full of trouble. Tayo po manalangin. Panginoon, pinagtitiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay na minsan dumadaan sa mga bagyo, mga panahon na hindi namin inaasahan. Kagaya, Panginoon, ng mga pagsubok na dumarating. Ikaw po nakaalam kung ano ang layunin na ito po ay aming nararanasan. At ikaw din po may kapangyarihan upang alisin ito. Ngunit ngayon pong hapon, turuan mo kami na makita na ang buhay namin ay puno ng pagsubok. At marahil tinuturuan mo lamang po kami na magtiwala at tumawag sapagkat sa aming sarili hindi namin kayang pagtagumpayan ang marami sa mga pagsubok sa aming buhay. So help us, Lord, to have the faith to believe that we have a God who knows everything. At sa iyo namin pinagtitiwala ang mga bagay na hindi namin kayang maipaliwanag. And so samahan mo po kami sa aming paglalakbay sa iyo pong mga salita. Ikaw po ang siyang maging tagapagturo namin. At ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. Ang ating pong title galing sa verse 1, Full of Days and Full of Trouble. Yan po sabi sa verse 1. Now, ito pong text na ito, it doesn't sound very encouraging. But it is true na ang buhay po natin sa lupa ay marami talagang pagsubok. Ang sabi diyan, man that is born of a woman. Itong few days and full of trouble applies to this man born of a woman. And who is this man? It is applicable to everyone. Kasi lahat naman tayo. Lahat tayo is born of a woman. So this principle is applicable to kings and princes and prisoners, rich and poor, bata man o matanda. All of us that is born of a woman is of few days, maiksi ang buhay, pero punong-puno ng pagsubok. Now, in other words, alam mo, dapat asahan natin yun. Kasi ganun talaga ang buhay. Walang buhay na walang pagsubok. Hindi pinangako ng Panginoon sa atin ang buhay na walang problema. And because we're born of a woman, ibig sabihin we are weak. Hindi tayo bakal. Hindi tayo, we are frail. We're humans. We're flesh. At yan naman sinasabi parati ng Biblia. And that is why we are weak. Tignan mo verse 4. Who can bring a clean thing out of an unclean? Not one. So, kung galing tayo sa unclean, paano tayo maging clean? I mean, we're always going down. Hindi tayo nag-i-improve, we're always going down. Pinanganak tayo, tapos tumatanda, humihina, nawawala memory, naging malimutin. Ganun ang buhay natin. And because we're born of clay, we're not iron. We're born in sin, so therefore we are of few days. Alam mo kung si Adan hindi nagkasala, buhay pa siya eh. Hindi nga ganun eh, nagkasala siya eh.
At lahat ng tao na isinilang ng kanyang ina ay isinilang sa kasalanan. And this is why we are of few days and full of trouble. Now, we are to expect life, therefore, to be quick and full of trouble. Kanina, may pinag-pray kami na matay yung, I guess, brother-in-law ni Ate Sally na matay. Yung father ni Blessy, Bides, passed away. And, last week, naglibing tayo ng apo ni Nay Betty. Siyang buhay natin, hindi talaga natin masabi. Now, are you still young? Well, isang araw, you won't be young anymore. You'd be old. Are you old? Well, it would soon be over. Mas malapit no? Mas malapit tayo sa exit Ang church natin, 25 years na. I guess now, going 26. So, napakabilis ng panahon. Tingnan po ang verse 7. For there is hope of a tree if it be cut down, that it will sprout again. Buti pa yung puno. Nung pinutol, maaaring tumubo pa, and that the tender branch thereof will not cease. Pero tayo pag namatay, tutubo pa ba tayo? Hindi naman tayo puno. Pag tayo namatay, that's it. Wala tayong magawa sapagkat ganun lang ang buhay natin. So, ang buhay natin ay maiksi. Kaya nga, kung meron kayong gustong gawin nyo na. Sapagkat wala tayong pangako na naririto pa tayo sa mahabang panahon. Number 1, few days. Our days to live are but few. So, ang ating buhay sa lupa, hindi tayo magiging matagal dito sa lupa. Ang sabi diyan ang buhay daw natin is of few days. Hindi sinabi few months. Hindi sinabing few years. Ang sabi, ang buhay natin ay ilang araw lang. Buti sana kung taon. Hindi, sabi araw Now, hindi nga ba tayo dapat, sinuruan tayo ni Moses, magbilang tayo sa araw. Sabi niya, sabi di ba ni Moses sa Psalm 90, Lord, teach us to number our days, hindi years. Number our days. Kapagkat ang buhay natin talaga ay araw-araw lang dumarating. Hindi naman dumarating ang buhay natin isang taon, tapos tiyak tayo sa isang taon, buhay tayo. Wala. It's daily. Araw-araw darating yung buhay natin. So pag tayo nagising sa umaga, ay salamat Panginoon at dinagdagan mo ko ng araw. Ang panalangin ng Panginoon, Lord, sabi niya, Panginoon, turuan mo kaming mag-pray. Ang sabi niya sa panalangin, mag-pray kayo, magpasalamat sa inyong daily bread. Give us this day our daily bread. That's the way you pray. In other words, tayo dapat pag nagpe-pray, nagpapakita tayo ng dependence sa Diyos. Na, Lord, you give. Bigyan mo kami ng pagkain. You see, ang buhay natin ay itinakda. Hebrews 9:27, itinakda sa tao ang minsay mamatay. So ang buhay natin talaga, hindi ito pangmatagalan. Ito ay saglit lang. Isang araw, mamamatay tayo. Now, maraming nabubuhay sa, alam mo, ang sabi sa Bible, 70 years. Psalm 90, 70. Si David hanggang 70, si Solomon hanggang 70. But do you remember the Bible saying, ng panahon ni David, he was an old man. Diba? Bago siya namatay, ang description, he was a very old man. Pero 70 siya namatay. Ngayon ang mga 70, parang malakas pa no? Pero wag tayong, do not be fooled. Oo nga, mukhang malakas. Pero, di ba, hindi pa rin natin alam ang buhay natin. Basta itong rule, ang buhay natin ay ilang araw lamang. Merong, alam mo, ang kamatayan ng mga tao, iba't iba. Ang kamatayan, naghahanap lang ba ng kung paano ka magwawakas And marami at libo-libo ang pintuan patungo sa kamatayan. Merong isang emperor ng Rome, si Justinian. Paano namatay? Pumasok sa kwarto, bagong pintura, patay. So,
You know, I mean, isipin mo ba naman, pumasok ka sa isang kwarto na bagong pintura, mamatay ka. So, merong aksidente, may heart attack, merong na-choke, in fact, may dengue, may namatay sa poison, and no amount of wealth or knowledge in medicine can postpone that. Kasi una, tinakda nga ng Diyos how can you postpone something that God already appointed? Hindi, wala Ang buhay natin magwawakas at ang pinakamahalaga nga ay tayo maging handa. Pero magwawakas ang ating buhay sa iba't ibang paraan. Maraming pintuan nga patungo sa kamatayan. And I mentioned this to you before. Merong isang, ito tunay nangyari. A man yawns. Lo and behold, a fish went to his throat and he died. Parang unusual, no? He yawned, and then, the moment na siya'y nag-yawn, yung isda, tumalon sa kanyang bibig. Namatay siya. May pambihira naman, Buti kung siya ay, tamang-tama Pero tamang buhay ng tao, hindi mo talaga masabi. And therefore, ang ating buhay ay maiksi. Sabi, hindi ba mahaba? May mga tao na, alam mo oldest Filipina na matay? Ano pangalan nun? Namatay 124 years old. Si Francisca Susano, taga Negros Oriental. Mahaba pala ang buhay ng mga tao doon, pero namatay siya noong 2021, ng 124. Pero ang haba din, Pero gaano man kahaba, nagwakas din Pero sabihin natin, mahaba ang buhay, pero compared sa taon ng Diyos, maiksi talaga. Kasi ang Diyos, siyempre, hindi naman, tumatanda ba ang Diyos? Hindi naman Ay kung ikukumpara natin ang ating sarili sa Kanya, talagang napakaiksi ng buhay natin. So una, kailangan maunawa natin, ang buhay ay maiksi. And that's why hindi natin dapat sinasayang. Kung may gagawin ka, gawin mo na. Kung may pinagagawa ang Panginoon, sundin mo na. Kung meron kang gustong dapat na tapusin mo na. Kasi ang buhay natin ay matatapos. Kung ikukumpara natin, ang eternity sa age ng mundo, ilan lang bang age ng mundo? 6,000. Ay parang ang haba, pero napakaiksi compared to eternity. And so, ang problema ito, kapag ang tao ay hindi naligtas, yan ang problema. Kasi maiksi lang ang iyong panahon to make a decision. Minsan naisip mo, hindi, I have all the time. Ako'y kabataan pa. Ako'y tatanda pa. Ako'y mabubuhay pa. Ako'y marami pa ang panahon. Pero hindi yun ang tinuturo sa talata. Ang tinuturo sa talata, ang buhay ng tao ay napakaiksi. Therefore, if you are not saved, you need to find that eternal salvation. Para, anyway, tingnan niyo po marami nagsisimba. In agreement na tayo ay kailangan maligtas. Tingnan niyo po marami nagsisimba, every Sunday, after Sunday, but they're not making a decision. Alam mo namang may langit. Kasi kung hindi, naniniwala ka may Diyos. Kasi kung hindi ka naniniwala may Diyos, hindi ka nasisimba. Naniniwala ka may Diyos, ang buhay ng tao ay magwawakas, may langit, may impyerno, you need to make a decision para makarating ka sa langit, and yet you're not making that decision. Parang may iniisip ko, what are you waiting for? Naghihintay ka ng pagkakataon na hindi ka na humihinga, how can you get saved kung ganon? And that's why, ang lesson dito, maiksi ang buhay. Huwag nating isipin, bakit si ganyan, mahaba ang buhay. Hindi, alam mo naman, makasalanan tayo. Pero pwede tayong mapatawad. Ang buhay natin ay maiksi. Kung meron tayong sunglass sa harap natin, na nagsasabi kung ilang taon na lang tayo mabubuhay, siguro, baka maisip natin, teka muna, bawat sandali ay nawawala. Totoo yan. So kung hindi pa naliligtas, dapat baligtas. Kasi ito mo kung kayo nagsisimba kayo dito 10 taon na kayo nagsisimba, hindi pa kayo na-save. O isipin mo 10 taon, ba't di ka pa nagpapasya?
Ano naman ang iniintay mo? Marami ng mensahe ang napakinggan, marami ng awit ang nangusap, marami na tayong problemang dumating, na minsan yung problema para ng Panginoon para magpaalala sa atin, and yet we don't decide. Pero sabi natin, sige, pero ang buhay natin ay maiksi. Sa Luke 16, ang sabi sa Bible, and in hell he lift up his eyes. You know what? You don't have to be in hell to lift your eyes up. Habang tayo nabubuhay, we can make that decision na si Kristo ay makilala. Kasi mas mabuti to lift your eyes here than later on. Kasi later on in hell, sabi dyan, in hell he lift up his eyes. Mas mabuti, wala ka sa hell. Kasi if you lift your eyes up in hell, there's nothing you can do anymore. Wala na, tapos na eh. Tapos na buhay, wala na. Kapag hindi natin nakamtan ng kaligtasan at tayo namatay, wala na tayong habag ng Diyos na aasahan pa. And that is why ang lesson dyan, maiksi ang buhay natin. Kung meron sa ating hindi pa naliligtas, do not postpone. Kasi hindi pa kayo naiiyak. Isipin nyo ang sarili nyo. Minsan, isipin mo sarili mo nasa impyerno. Hindi ka maawa sa sarili mo. Ako naawa sa mga kakilala ko eh. Sabi ko na kaya kung nasa impyerno, nagsisisigaw ng walang katapusan. Hindi ka nakakaawa, no? And yet, people live their lives na parang hindi magwawakas, lalo kabataan. Sa lalakas ng kabataan, parang hindi na matatapos ang buhay. Di ba? Happenings dito, happenings doon. Well, kabataan, magwawakas yan. And you need to make sure, tayo din kasing mga Kristiyano eh. We need to make sure na ang buhay natin ay ginagamit natin to glorify God. Kasi ano pa bang purpose natin? Wala naman tayo ibang purpose sa lupa. At yung bagay na mag-glorify natin ang Diyos, ngayon lang natin magagawa. I guess you can glorify God in heaven, but you cannot win souls in heaven. You cannot preach in heaven for people to get saved. Wala na eh. Hindi na tayo makakapag, in a way, makakapagbisita. I guess makakaawit pa rin tayo sa langit, but maraming bagay na hindi natin magagawa. Later on, gawin na natin ngayon. Konti na lang ang ating panahon, tayo po. Konti na lang ang ating araw magsimba. At araw-araw, paunti ng paunti. Konti na lang ang ating araw mag-invite ng ating mga loved ones para ma-save sila. Konti na lang ang ating araw para ipanalangin ang mga tao na hindi pa naliligtas. So, anong ginagawa natin? Our days are few. Hindi po nadadagdagan ang bilang ng araw sa kalendaryo. Parating bawas ng bawas. Ako sa aking kalendar, pag tapos na, ine-ex ko eh. Pakonti ng pakonti. So una, ang ating araw ay maigsi. Pangalawa, full of troubles. Now, our days are full of troubles. Ang dami nga namang problema eh. Ang daigdig ay maraming problema. May gera, may tagutom, merong mga sari-sari, mga nag-aaway na bansa, mga simbahan, dami din problema. May mga daming financial problems. Yung unity, walang unity. Heresies, mali-mali ang tinuturo. Ang mga pamilya, nagkakaproblema. May division, may rebellion, may mga sari-saring issues personally, may mga tao may karamdaman, may problema sa temptation, may problema sa insecurity, may mga problema sa financial na mga bagay. Alam mo, kahit na anong gawin mo, gumawa ka na mabuti, gumawa ka na masama, parehas, dadalawin ka ng problema. Because man is full of troubles. Hindi nga ba't si Job ay mabuting tao? Napakabuting tao ni Job. Pero ang tindi ng problema na dumating sa kanya na parang isipin mo, may Diyos kaya? Pero hindi ganun ang inisip ni Job. Pero mas isipin mo, sa husay ng ginawa ni Job sa kanyang pamilya, pinagpe-pray ang mga anak everyday, dumating pa sa kanya, namatay ang mga anak, nawala lahat ng kabuhayan, iniwan ng asawa.
Tapos, binigyan ng karamdaman, malapit ng mamatay. I mean, can you imagine? Isang tao na nagtapat sa Diyos and then at the end of his life, parang at the end of his life, although hindi naman siya namatay, ganito ang kanyang kalagayan. Dumating mga kaibigan, sinisi pa siya. Alam mo, Job, kaya ka ganyan, ay marami kang kasalanang tinatago. Tingnan mo yun. Alam mo, ang kailangan ng taong dumadaan sa problema ay unawa at pag-ibig, hindi criticism. Pero yun ang natanggap ni Job. Kasi nga, sa theology nitong tatlong kaibigan, hindi nila alam ang theology. Basta sa kanila, pag pinalo ka ng Diyos, may kasalanan ka. Hindi po lahat ng pagkakataon ganun eh. Now, our troubles will soon be over. You know why? Because our days are few. Sapagkat ang ating araw ay kukonti, yan troubles na yan, kontilin lang na panahon yan. Alam mo, matuto tayong magtiis ng problema kasi hindi naman sabi, ang buhay natin ay many days and full of trouble. Hindi. Few days. So, encouragement sa atin, kasi kung isipin natin, haba naman ang araw, ang dami kong titiisin. Hindi ganon. Konting panahon lang ang pagtitiis. At sooner or later, you'll be in heaven. Iniisip ko yung mga pastor na nauna sa akin. Noong ako'y nag-start ng church, andiyan pa si Pastor Eddie Porto, Pastor Jojo Duero, sila yung mga, sabi ko kasunod si Pastor Albiar, kasi ano yan magkakaano dito sa Quezon. And so, yun maraming problema, pero sapagkat maiksi ang ating araw, hindi magtatagal, nandun tayo sa piling ng Diyos. Yun ang magandang isipin. Kasi hindi ko alam, baka marami kayong pinagdaraan ng problema. Well, know this, it will soon be over. At kapag tayo nasa langit na, magagalak tayo sa lahat ng ating pinaghirap, pinaglingkod, pinagtiisan, lahat ng ginawa natin, especially when we are given the crowns in heaven. Kaya mga kapatid, ang kailangan natin gawin, maraming problema pero tiisin, hindi magtatagal. Mabilis lang yan. Gawa ng ang buhay nga natin ay maiksi. And itong mga pagsubok na ito ay paraan ng Panginoon to make us to look to the heavenlies. Kasi tayo po mga kapatid, nagiging comfortable tayo sa lupa, na nakakalimot tayo sa langit. Kasi masaya na tayo dito. Kompleto kaibigan natin, kompleto ang ating ganyan. Masaya tayo, wala tayong karamdaman. So we forget that we are but pilgrims. Hindi tayo earthlings talaga Tayo yung mga taong naglalakbay, kagaya sabi sa awit. And so because tayo ay taga-langit, hindi tayo magtatagal, akyat tayo sa langit. Kaya minsan itong mga problema ay ginagamit ng Diyos para tayo ay tumingala because we are becoming comfortable at saka alam nyo, para ma-appreciate natin ang isang araw ang langit pag akyat natin doon. Kasi pag akyat natin sa langit, wala ka namang problema. Wala na. May isipin mo, sana marami ang problema kasi pag marami kang problema, parang mas enjoy ang retirement. Diba? Pag ikaw ay pagod, masarap matulog. Diba? Minsan, di ka makatulog kasi di ka pagod Pero ang ganda na yung isipin na ma-appreciate natin the most ang mga problema sa buhay kapag nagtapos ang buhay na ito. Minsan, ang dami nating problema sa pinansyal, kahirapan, karamdaman minsan, at mga bagay na hindi natin alam. Para tayong college student, nagtitiis pag-aaral at paglilingkod, etc. Pero 10 months lang yan. Pagkatapos ng May and June, or kung kailan man, magbabakasyon tayo. Kaya alam mo, may bakasyon. Hayaan, magtiis muna. Maraming problema, pero mabilis lang yan. Magtiis. Now, ito kasi ang ito po ang nangyayari dyan. Ilatag ko sa inyo, pakita ko sa inyo. Pag meron kang problema, itong isipin mo. Ikaw ay nilagay ng problema ng Diyos dyan. At isipin nyo, ganito po. Pag may problema, listen, it is God's appointed time and place for you. Okay? Appointment mo yan sa Diyos. Pero isipin mo to, mahal ka ng Diyos At ang Diyos ay mahabagin at papagbiyaya, therefore, He will keep you.
Hindi ka pababayaan. And also, habang ikaw ay nasa pagsubok, alam mo, hindi ka naman pababayaan ng Panginoon sapagkat ikaw ay kanyang anak. Know that God is perhaps teaching you a lesson. Sapagkat lahat ng bagay ay may purpose. And pag naisip mo, okay, ako'y narito, nilagay ng Panginoon, meron siyang, unang hindi niya pababayaan kasi anak niya ako eh. So merong tinuturo sa akin at kapag tapos na ang Diyos magturo sa akin, I will graduate. You see, baka kaya hindi ka pa na-graduate, meron ka pang hindi tapos na subject. Eh, kahit mag-aral ka sa mga paaralan, pag hindi ka tapos sa kahit isang subject ay naiwan mo pala, guess what? You're not graduating. At ganoon din ang Panginoon. Kaya minsan, pag may mga ganyang problema, isipin mo, nilagay ka ng Diyos dyan, hindi ka naman pababayaan kasi siya ang naglagay sa'yo. Ngayon, isipin mo, may tinuturo sa'yo at sa pagtapos na ang Panginoon, ilalabas ka na. It's time to get out. But you have to trust the Lord. Kasi yan ang kanyang, marunong ang Diyos. Hayaan mo siya na mag-decide para sa atin. Now, God will not abandon us in our troubles. Sapagkat yun nga, mahal tayo ng Diyos eh. So kung meron kang problema na pinagdaraanan, hindi sapagkat galit ng Diyos sa'yo, kundi sapagkat mahal ka ng Panginoon. At ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat dito nagbabago, makakaasa ka na yan ay wala ka sa pagsubok sapagkat merong mali sa Diyos on His part. So hindi ka pababayaan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa simula hanggang katapusan. So, okay. At nandun ang pag-ibig ng Panginoon bago pa sumikat ang araw. In fact, alas 12, di ba? His mercies are new every morning. Di ba? So, bawat araw ay mapanibago ang habag na binibigay ng Diyos. Kaya, hindi tayo matatakot. Okay lang, may pagsubok talaga. Wala naman taong walang pagsubok. So, tanda natin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi mo kayang sukatin. Walang hanggan at hindi nagbabago. So kung meron kang pagsubok, okay lang yon. Gawa ng ang Diyos natin ay mapagmahal na Diyos. Ay hindi ka nilagay kasi galit siya sa iyo. Hindi. Na maaaring may tinuturo siya, pero hindi. Mahal tayo ng Panginoon. Okay? Yan ay basic. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, bago pa tayo naligtas, pagkatapos tayo naligtas, ay the same. Nung hindi pa nga tayo ligtas, hindi pa natin alam. Pero nalaman natin later on. Okay? Okay, dito tayo sa pangatlo, for our good. Ang ating buhay sa lupa, few days, full of trouble, and for our good. Of course, Romans 8:28. And we know that all things work together for our good. To work together for good, to them that love God. So, ultimately, sa lahat ng ating pinagdaraanan, God will bring something good sa ating pinagdaraanan. Now, ano yung good? Hindi ko alam. I know this, na sa pangako ng Panginoon, gagawin niya, pagkatapos ng mga trouble sa buhay, may magandang gagawin ng Diyos. Sa buhay ni Job, kaya si Job kasi nagkaroon ng konting issue. Bagamat he was a righteous man, walang question, pero hindi niya kinaya yung reasoning na kung ako'y tapat sa Diyos, bakit ganito ang ginanti sa akin? Hindi, doon si Job medyo na off balance. Mabuti siya. Hindi natin kine-question si Job, mabuti talaga siya. Kaya lang, kagaya natin minsan, gusto nating malaman, Panginoon, bakit? Bakit may ganito? Bakit nangyari ito? Bakit nagkaganon? Minsan tayo gusto nating malaman kung bakit. Para minsan, kung alam ko lang kung bakit, okay na sa akin, Panginoon. Sapagkat alam ko naman siguro, meron akong ginawa, o kaya meron kang tinuturo. But Lord, sabihin mo lang kung bakit and I'll be okay. Now, a lot of people think, if they know the reason why, they will be able to bear the trouble. But sometimes, kagaya ni Job, hindi naman ang Panginoon sinabi kay Job ang dahilan kung ba't nagkaganon And so,
may mga pagkakataon talaga na hindi mo malalaman kung anong dahilan. Bakit namatay ang sanggol? Ba't nagkahiwalay ang mag-asawa? Bakit na-aksidente yung panganay? Bakit hindi nakatapos? Ang daming issue na hindi natin alam bigyan ng sagot, pero inalaw ng Diyos. Now, gusto nating malaman kung bakit, and sometimes God will not give us the reason kung bakit. Si Job gusto niyang malaman eh. Sinagot ba siya ng Diyos? Hindi. Ito rin sa ating theology, ang Diyos ay hindi kailangang magpaliwanag sa iyo at sa akin. Kasi Diyos siya. Kahit ikaw ay, kahit ano, pag sabi ng Panginoon, develop your faith, magtitiwala ka. Hindi ang Diyos na nababraso, hindi ang Diyos nagbabago isip. Pag sabi niya, itong mabuti para sa iyo, iyan ang gagawin ng Diyos, kahit ano pa man. And so, yung ating mga pagsubok, tanda natin, kahit nahihirapan tayo ngayon, it will benefit us in the long run. At the end of our troubles, it will benefit you kasi ng pangako. Di ba? Sabi, all things work together for good. So, ang ating paniwala ito, hindi ko man maintindihan. Pero alam ko, lahat ng ito ay para sa ikabubuti ko. Sapagkat yun ang disenyo ng Diyos sa mga bagay na nangyayari. Listen, if you do not understand, gamitin mo yung opportunity for the greatest trust that you can give to God. Kasi anyway lang naman magagawa mo, and you need to look beyond the moment and know that we serve a wise God na hindi nagkakamali. Hindi nagkakamali. Kahit saan, bakit hindi ko maintindihan? Okay lang yan. Opportunity mo yan para magtiwala ka sa Diyos at maunawaan mo na ang Diyos ay wise, hindi nagkakamali. At sapagkat totoo yun, hindi nagkakamali ang Diyos. Alam ko maraming bagay na talagang mahirap ipaliwanag. Mahirap, bakit ganito nangyari? Marami talaga. Pero tanggapin lang natin kung anong ginawa ng Diyos sapagkat meron siyang mabuting gagawin sa buhay natin. Okay? Now, God wants to develop our character. Isa pa yan. Alam mo, para sa ikabubuti natin minsan, itong pagsubok, may ginagawa naman talaga ang Diyos. Minsan, wala ka namang problema. You are fine. Alam lang talaga ng Diyos na meron ka pang konting fine-tuning. At listen, lahat tayo meron. Iniisip ko nga si Paul kaninang umaga, bakit si Paul ang daming problema? Baka fina-fine-tune pa rin siya ng Diyos until the end of his life. Di ba? Wala, napakabuting tao ni Paul. Siya ang nagturo, siya ang nangaral, siya ang naghirap. Pero ang daming pagsubok ang dumating. Baka dinidevelop pa rin talaga ng Panginoon At kung tayo lang, in comparison kay Paul, ay mas marami tayong aayusin kaysa sa kanya. And so, God permitted troubles so that sometimes we will respond to Him. Misa kasi nga, nakakalimot tayo Parang nabibingi tayo Hindi, pero may pagsubok sapagkat yan ang paraan ng Panginoon para makuha ang ating atensyon. Karamdaman. Alam mo, bigyan ka lang ng karamdaman. Alam pati ng Panginoon ko, yung mga bagay na ayaw mo. Alam ba, ayaw mo mawala ng pera. Nako. Alam ng Panginoon kung papaano tayo i-develop. Kasi kung anong area ng buhay natin, kailangan ayusin. At yun kalimitan ang igagawin sa atin. So therefore, itong mga pagsubok are blessings in disguise. Because God wants to develop our character. Kaya itong mga tanggapin mo lang yan. It is for our good. Kahit na minsan mapait, mahirap, nakakaiyak, at mahal. Ang mahal naman ang lesson na ito. Ang mahal, imagine. Yun lang palang, alam mo, gano'n naman ang Diyos, di ba? Halimbawa, meron siyang pinagagawa sa'yo, hindi mo pinapansin. Ay nako, mag-ingat tayo. So God is more concerned about our character than our flesh. Mas gusto ng Panginoon na tayo ay ma-develop kaysa tayo maging maligaya. Tayo kasi ang parating purpose natin, gusto natin maging masaya. Ang Panginoon hindi naman after our making us happy, but helping us know His will. Yun ang number one. Anak, ito ang programa, ito ang gawin mo. Ay hindi naman natin ginagawa yung programa. Diyan tayo nagkakaproblema minsan. And so, yun ang gusto ng Panginoon.
makita na tayo ay maging Christ-like in character, more than maging masaya bilang kabataan, bilang Kristiyano, bilang pastor, bilang magulang. Hindi yung kasiyahan, yung maging Christ-like in character, yun ang purpose sa atin. And that is a good purpose. And so, lahat itong mga few days full of trouble is for our good. Alam mo lang minsan, like I said this morning, minsan ang problema paulit-ulit. And sometimes, hindi ko maalis sa isip ko na baka may tinuturo ang Panginoon na hindi natin napapakinggan. Kung meron ang Diyos sinasabi, we better listen. Kasi alam mo, pag ang pako, pinukpok mo, hindi bumabaon, medyo hahampasin mo ng mas malakas. Ayaw bumaon na. Hindi nagbabago. Teka, bigyan ko ito ng isang malakas. So, pag ang problema ay tuloy-tuloy, sometimes, baka meron tayong rebellion, baka we're being hard-headed. Kasi parang hindi parang hindi natin naunawaan eh. Okay, so, now, kung may problema tayo, that is still a blessing. Because, kung may problema tayo, because our days are few, hindi magtatagal, yan ay magwawakas. Kaya mabuti na lang, few days, and even though full of troubles, maganda sana, few days and maganda sana many days and full of joy. Pero hindi ganun eh. Few days full of trouble. And then troubles are all right. You know what? Okay lang problema when you walk with God, when God walks with you. Because when you go through a problem, you're not alone. Yun ang mahalaga. Kung ano man ang problema, dumating, welcome it. As long as God walks with you, okay lang ang problema. Kasi anyway, kahit saan ka naman pumunta, may problema talaga. At least kasama mo ang Panginoon. Kaya okay lang yun eh. Walang problema doon eh. And you know what? Pag may problema, mapapatunayan mo ang pangako ng Panginoon ay totoo pala. Kasi ano mo, ang pangako ng Diyos, wala masyadong dating kung hindi mo mai-apply sa isang sitwasyon. And so kapag may problema ka, yung mga pangako biglang nagiging precious verses eh. Romans 8:28, wala lang yan. Memory verse lang yan. But when you are going through a difficult moment in your life, nagiging maganda yung talata. And that is why ang Panginoon, nilalagay tayo sa ganyan mga pagsubok, sapagkat doon natin napapatunayan na totoo ang ating Diyos na nangako sa atin. Nakikita rin natin ang kanyang kapangyarihan. Sa panahon ng pagsubok, ay ang Diyos, hindi kami pinabayaan. At alam mo, minsan isipin mo, when you look back, paano kaya ako nakatawid? Iniisip ko no, kung nag-Bible school, imagine galing ako maayos sa trabaho, may office ako doon. Pagdating ko sa Ohio, ay ang ginawa ko ay mag-map ng sahig. Sabi ko. Pero alam mo, tinitingnan ko. Abay, di ako pinabayaan ng Panginoon. Nakatapos ako, nakabayad ako, nakabalik ako ng Pilipinas, nakapagsimula ang gawain, nakapag-raise ako ng support. Pero nung kinag-aaral, maraming pangailangan ang tinitira namin. Ang tinitira ko, hindi magagandang bahay, mga kung ano-ano, iba't ibang klase. Pero okay na rin. Ang Panginoon ay mabuti. And I like the song, When Answers Aren't Enough, There is Jesus. Alam, mahalaga, kasama mo ang Panginoon. Marami kang problema, okay lang. Basta kasama mo ang Panginoon. And you make sure, kasama mo nga. Baka kung sino kasama mo. Kasama mo ang Panginoon. Okay, you'll be all right. Okay, let's all stand. Tumayo tayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Let's all stand. Let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord, for all that you have done to your people. Maraming pagkakataon, hindi namin kayang maipaliwanag ang mga pagsubok na dumarating. We sometimes feel that we are not deserving of the troubles that come. But Lord, you are a God who is wise and you know better than anyone na mga bagay nito ay dumating sa amin for good reasons. At the moment, we don't appreciate them, but Lord, in the end, nakikita namin na merong ginawang mabuti ang mga problema na naranasan namin. And so this evening, I pray that you will increase our faith
Kung ano man ang aming mga kabigatan sa aming buhay, ay ipagtiwala namin sa iyo sapagkat meron kang magandang binabalak. Tulungan mo lang po kami na lumakad kasama ka upang kami po ay hindi matinag ng aming problema. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga naririto na wala pa kay Kristo sapagkat ang buhay ay maiksi. Mahalaga na kami ay makatiyak ng langit. Hindi lang, Panginoon, matiyak namin na kami ay nagsisimba at kami ay nananalangin, kundi kami ay nagpasya na si Kristo ay makilalang personal bilang sariling tagapagligtas. Kaya kung meron po kaming ilan na naririto na wala pang pagkakilala sa iyong anak na si Jesus, I pray that you will work in their hearts to give them the faith to believe that there's a God in heaven who gave His Son to die on the cross for the payment of our sins. Kaya, Panginoon, pagpalain mo po ang aming paanyaya. Tulungan mo kami, Panginoon, na ipagtiwala sa iyo ang aming mga kabigatan. At ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po'y nakatungo, nakapikit, if you'd like to come for prayer, kung merong isang bagay na tunay sa ating lahat, ito ay ang pagsubok. Maraming troubles na dumarating. May mga pagsubok na hindi natin alam kung saan ang galing. May mga pagsubok na hindi natin may paliwanag. May pagsubok na we feel that we don't deserve to go through. Hindi ba minsan, Panginoon, bakit merong ganito? I don't deserve this. I've been faithful, and yet they come. And they come for a reason. At sa kabi nga ng Panginoon, meron siyang magandang gagawin. At ginagawa. So, mga kapatid, magtiwala. Kung ang pagsubok natin ay kasangkapan ng Diyos para gawin tayong mahusay, kung ang ating pagkatao ay kanyang dinidevelop, tanggapin natin ang pagsubok sapagkat ito ay mabuti para sa atin. Just trust the Lord. Hindi tayo pababayaan, mahal tayo ng ating Ama at ang kanyang biyaya ay sapat. Kaya't kung may mga kabigatan, just magpatuloy tayo, mga kapatid. Huwag tayong matinag. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. In the end, tayo po ay magtatagumpay. In the end of Job's life, siya po ay pinagpala ng Diyos sapagkat siya ay nagtiwala. Bagamat siya ay may mga katanungan, in the end, siya po ay nagtiwala sa Diyos. At hindi niya iniwan ang Panginoon. Bagamat marami siyang katanungan, hindi niya iniwan ang Panginoon. So ngayon pong hapon, sa mga naririto na hindi pa nakatitiyak ng langit, nais sabihin na kailangan tayo magpasya. Huwag nating hintayin ang panahon na wala na tayong magagawa. People die every day. Two people die every second. 120 every minute. And, people die all the time. At ayaw naman natin na tayo ay kunin ang buhay na hindi tayo nakapag-decide. And so tayo po ay magpasya. Magpasya tayo para si Kristo ay makilalang personal bilang tagapagligtas. Patuloy po tayong manalangin.